Nick, what's happening to you? Ha? Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Andito pa naman kami. Andito pa ako. Ano nang mangyayari sa amin kapag sa'yo naman ang minangyari? I cannot lose through this. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Alam ko. Sino ba namang gustong mawala siya? But what? Alam mo, Nick, ayokong sabihin to. Pero sa tingin ko, kailangan mo nang ihanda yung sarili. Ano ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin. Ayoko lang na masaktan ka. Ayoko lang na masaktan ka kung sakaling hindi na makauwi ng buhay yung dalawang bata. No! Walang mangyayaring ganyan. Okay. Babalik si Trudis. Makikita ko sila ulit. Huwag ka naman magalit sa akin, Nick. Inaalala lang naman kita. Kasi ngayon pa lang, gumuguho na ang mundo mo. What if something worse happens? Paano pag may mangyayaring mas malala? Ano? Ano mangyayari sa'yo? Sabi ko, makikita ko uli ang mga bata! Yun lang ang iisipin ko. Yun lang ang gusto kong isipin! May mali ba akong ginawa? Ched, pwede mo makagamit ang banyo? Sige, nandun. Ched, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero sana kahit na ano mangyari, huwag kang susuko. Alam mo, Migs, sa mga ganitong sitwasyon, naiinis talaga ako na hindi kami mayaman. Bakit naman? Wala, naisip ko lang, siguro kung mayaman ang pamilya namin, o kaya may impluwensya, malamang ngayon, may mas nagagawa akong parahan para mapahanap yung mga bata. Ginagawa na naman ni Sir Nick ang lahat eh. Mayaman naman siya at ginagamit niya yung pera niya para makita yung dalawang bata. Oo nga, alam ko yun, pero basta hindi ko mapaliwanag eh. Siguro nahihirapan lang talaga ako dahil wala na akong magawa para sa mga bata. Siguro kung may kakayahan lang ako, gagawin ko na talaga ang lahat-lahat ng makakaya ko para lang mahanap sila. Alam mo, kung may kilala nga lang ako na matataas na tao, alam mo yung talagang may koneksyon, hindi na ako magdadalawang isip, kakapalan ko na talaga yung mukha ko at lalapit na ako sa kanila. Kaligtasan na ng mga pamangkin ko yung pinag-uusapan dito eh. Ched, mauna na kami ha. Sige. Ingat. Ay, tara. Magandang gabi ha. Tapos na ako. Saan ka naman pupunta? Matutulog na po. Ano? Matutulog ka? Hindi mo aantayin ng asawa mo? Ma naman, pati ba naman sa pagtulog, sisitahin niyo ako? Pagod na ako sa araw na to. I need to rest. I need my beauty rest. Yan! Yang ganyang diskarte mo ang magpapahamak sa atin. Kanina nga, palpak ka na eh. Ano ba naman, Ma? Tama naman yung ginawa ko, di ba? Tama naman yung sinabi ko. Dapat niya talagang i-prepare yung sarili niya. Dahil hindi na talaga makakabalik yung dalawang batang yun ang buhay. Shh! Shh!
ikaw na mismo ang nagsabi sa akin. Dapat makumbinsi ko si Nick na ilayo niya yung isip niya sa paghahanap sa bata para makamove na tayong lahat. Sinabi ko nga yun. Pero dapat, swabe ang paraan mo. Isa pa, may problema tayo. Ano na naman? Nawawala ang mga bata. Ano? Mamalaking problema yan! Alam ko, kaya dapat umayos ka. Ginagawan ko na to ng paraan. Pero ngayon, dapat lagi kang nakadikit kay Nick para alam natin lahat ng kilos niya. Hindi tayo pwedeng sumabit. Ano? Patulog na nga kayong dalawa. Ang gulo-gulo nyo. Sige na, pahinga na. Lola Celia, wait lang po. Bubunutan po natin ang puting buhok niya. Buwasan natin. Kaya nga lang po, baka po makalbo po namin kayo. Naku, kayo talaga. Puro kalokohan kayo. Kayang-kaya nyo akong lokohin. Pero, teka ha. Hindi ba sabi ninyo, merong isang taong nagtangka ng masama sa inyo? Ang ibig sabihin nun, hindi kayo ligtas. Kaya siguro mabuti pa, dito na lang kayo sa akin muna. Hindi. Hindi. Dapat nandun kayo sa mga magulang ninyo kasi hinihintay na nila kayo. At saka, masyado na akong matanda. Hindi ko na kayo kayang alagaan. Hindi ko na kayo kayang asikasuhin. Si Lola Celia, mamimiss kami. Uy! Mamimiss ko din kayo. Pwede dalaw din po kami dito. Hindi po namin kayo makakalimutan. Aba, di ako din. Hindi ko rin naman kayo makakalimutan. O, paano? Sige na. Sige na, tulog na. Halika na, tulungan niyo na ako. Tulog na tayo lahat. Hirap ng matanda. Hirap ng mata...